Shalom sa inyong lahat. Sino nga kaya ang maliligtas? Sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Marcos 10:26 at 27. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral sa salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang pinakamabuting pamumuhunan mo sa buhay? Ang aklat ni Marcos. Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 51:15 hanggang 17. O Panginoon, buksan mo ang mga labi namin, at ang aming bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan ka namin, hindi ka nalulugod sa handog na sinusunod. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag na nagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Amen. Pangalawang leksyon, pang-8 leksyon, pagtuturo sa mga alagad, ikalawang bahagi. Susing talata. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pandutos sa marami. Marcos 10:45. Nagdadala ang Marcos 10 ng mahalagang katuruan tungkol sa kung ano ang kahulugan ng pagsunod kay Jesus, lalo na ng kaugnayan nito sa pamumuhay rito at ngayon. Pag-asawa, mga anak, paano pakikitunguhan ng kayamanan, at ang gantimpala at pangangailangan ng pagsunod sa Kanya. Tumatapos dito ay ang pagpapagaling ng ikalawang bulag na lalaki, talatang 46 hanggang 52, na nagbibigay ng nagsasarang bookend para sa bahagi ng isang magandang ilustrasyon ng kung ano ang pagsunod kay Jesus ay parehong may pangangailangan at patutunguhan. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, mga bagay pampamilya. Ikalawa, 2 sakripisyo. At ikatlo, nagsasara sa isang pagpapagaling. Doon sa una ay may 2 tatalakayin. Ang panukala ng Diyos para sa pag-asawa at si Jesus at ang mga bata. Sa ikalawa ay 2 pa rin. Pinakamabuting pamumuhunan at maiinom niyo ba ang nasa aking kopa? At doon sa huli ay titignan natin ang katanungang, anong nais mong gawin ko para sa iyo? Unang pagkakahati, mga bagay pampamilya. At una sa 2 pagtatalakay, ang panukala ng Diyos para sa pag-aasawa. Marcos 10:1 hanggang 12. Mula roon siya umalis at pumunta sa lupain ng Judea at sa kabila ng Jordan. At muling nagtipon ang mga napakaraming tao sa paligid niya, at tulad ng kanyang nakaugalian
muli niyang tinuruan sila. Dumating ang mga Fariseo at upang subukin siya ay kanilang itinanong, ipinahihintulot ba sa lalaki na makipaghiwalay sa kanyang asawa? Dalawang uri ng basihan para sa diborsyo. Nagtatanong ang mga Fariseo kay Jesus kung naaayon sa batas para sa isang lalaki na magdiborsyo ng kanyang misis. Sa mga Fariseo, ang diborsyo ay legal. Ang tanong ay, sa anong mga kadahilanan? Ang pangkat ng siyamay ay malamang na higit na mahigpit para lamang sa walang anak, material na pagpapabaya, emosyonal na pagpapabaya o kataksilan sa pag-asawa. Yun ay adultery. Ang pangkat ng Hillel ay higit pang maluwag. Nagpapahintulot sa diborsyo sa halos anumang dahilan, gaya ng kapag nasunog ang sinaing. Bagaman ang kanilang proseso ay ng pagpapahintulot sa diborsyo ay higit na magusot, nagpapabagal sa mga bagay. Kaya parang kakatuwa na tinatanong nila kay Jesus ang malawak na katanungan kung ang diborsyo ay katanggap-tanggap sa lahat. Nagtatago sa likod ng tanong ay isang lihim na pakana upang may sangkot si Jesus sa gusot kay Herodes Antipas, ang hari ng rehiyon. Doon naroon si Jesus ng panahong ito. Diniborso ni Herodes ang kanyang misis at pinakasalan si Herodias, ang misis ng kanyang kapatid. Pinapugutan ni Herodes si Juan na tagapagbautismo dahil sa kanyang pinagwikaan siya tungkol dito sa bawal na relasyon. Kaya nga, ang tanong kay Jesus ay isang patibong. At sumagot siya sa kanila, ano ba ang iniutos sa inyo ni Moises? Sinabi nila, ipinahihintulot ni Moises na sumulat ang isang lalaki ng kasulatan ng paghihiwalay at pagkipaghiwalay sa babae. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, isinulat niya ang utos na ito sa inyo. Sinangga ni Jesus ang kanilang tanong ng sarili niyang tanong. Maraming beses na makikita natin na ito ang paraan ng Panginoong Jesus sa pagsagot sa kanilang mga katanungan. Sinasagot niya ng isang tanong. Pag sinagot nila ang kanyang tanong, ay nasasagutan nila ang tanong nila sa kanya. Ang utos ni Moses sa diborsyo. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang paningin sapagkat natagpuan niya itong may isang kahihiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. Deuteronomio 24:1. Grabe ang paraan nila, no? Walang korte-korte, walang dadalhin sa mga elder at pag-uusapan muna, hindi. Basta
Gagawa siya ng kasulatan, ibibigay dun sa misis at palalayasin. Ang sabi rito ay kung meron siyang nakitang kaki kahihiyang bagay sa mga maraming bersyon ng Biblia, ay ito'y ang ibig sabihin ay mahalay o malaswa. Ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. Sa bahay naman ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito, at sinabi niya sa kanila, ang sino mang makikipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa kanya. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangalunya. Ang huwaran ng Diyos sa pag-aasawa. Tumukoy si Jesus sa orihinal na huwaran ng Diyos para sa pag-aasawahan sa Heneses 1 at 2. Pinapansin niya na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang isang lalaki at isang babae. Heneses 1:27, dalawang tao yan. Pagkatapos ay isinasama niya ang katotohanan ito sa Heneses 2:24 na nagsasabing iiwan ng isang lalaki ang kanyang mga magulang at sasama sa kanyang misis, at ang dalawa ay magiging isang laman. Itong konsepto ng pagkakaisa ay basihan ng pagpapatibay ni Jesus sa bigkis ng pag-asawa. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kung hindi nagkasala ang tao ay walang diborsyo. Dahil sa kasalanan, naging makasarili ang tao at ito ang sumira sa pagiging isang laman ng mag-asawa. Sinisira ang unang institusyon na itinatag ng Diyos sa Eden, ang pamilya. Ano ang magagawa ng iyong iglesia upang patatagin ang mga pag-asawa sa inyong kalagitnaan? Paano mo matutulungan ang nasira na ang pag-aasawa? Pangalawang pagtatalakay, si Jesus at ang mga bata, Marcos 10:13 hanggang 16. At dinala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata, ay hindi makakapasok doon. At kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang saloobin ng lipunan sa mga bata. Samantalang ang mga bata ay labis na hinahangad sa matandang daigdig, ang panganganak
at pagkabata ay hindi madali. Dahil walang modernong pang ah, pangangalagang medikal. Mataas ang panganib na ang ina sa panganganak at ang mga kapapanganak, sanggol at bata. Maraming kultura ang may tradisyonal na mga gamot at agimat na ginagamit upang maingatan itong mahihinang tao laban sa persang mapaghangad ng masama. Samantalang ang mga bata ay hinahangad. Ang mga ito'y mababa ang katayuan sa lipunan, nakalinya sa mga alipin. Sa sanlibutan Grego-Romano, yung mga nadiporma o inaayawan ay naisa sa panganib o kahit pa itinatapon sa ilog. Ang mga batang lalaki ay pinapahalagan kaysa sa mga batang babae. Ang malaking halimbawa nito sa kapanahonan natin ay ang China na sa dami nila ay meron silang pulisiya na one child. Kaya isa lang ang pwedeng ianak. Ang problema ay kumokonti ang mga pinapanganak, maraming matatanda, di naman kagad namamatay, mahaba ang buhay. Kaya nagkaproblema sila sa workforce. Kaya ngayon ay itinaas na nila, two-child policy na. Kumisan, pagkat wala tayo niyan, ay sa ating kultura ay lumilitaw kuminsan yung pagpapahalaga ng batang lalaki. Ano ang ibig sabihin? Kapag ka ang mag-asawa ay walang anak na lalaki, kinakantsawan yung tatay. Wala raw, mawawala na raw yung apelyido. Parang hindi mahalaga ang babae. Kung wala yung babae, ano yung anak ng tao? Wala rin sila. Silang kantsaw ng kantsaw ay wala sila kung walang babae. Yan. Kaya ganyan ang kultura. Mas magrabe itong ating binabasa ngayon. Kuminsan, ang mga batang babae ay pinababayaang mamatay sa kalikasan. Kung minsan, itong mga pinabayaang bata ay inililigtas upang palakihin at ipagbili lamang bilang mga alipin. Grabe talagang ang kasalanan ay grabe ang resulta. Ang kawalan ng hustisya ay kitang-kita lalong-lalo na sa walang kakayahang gumanti. At dito ay kitang-kita sa mga babae, mga bata. Ang saloobin ng mga alagad sa mga bata. Lumitaw na ang mga alagad ay hindi na unawaan ng katuruan ni Jesus sa Marcos 9 tungkol sa pagtanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng isang bata, talatang 33 hanggang 37. Ngayon sinumbatan nila ang mga nagdala ng mga bata kay Jesus para sa pagpapala at marahil iniisip na wala siyang panahon sa katulad ng isang simpleng gawain. Ang saloobin ni Jesus sa mga bata. Galit si Jesus. Sa buong aklat ng Marcos, may makitang-kitang tugon si Jesus sa mga taong inilalayo ang mga bata sa kanya. Buong lakas niyang iginiit na ang mga alagad ay hindi hahadlangan ang mga bata dahil kanila ang kaharian ng Diyos. At ito, yung kaharian, ay dapat natanggapin
sa simple at lubos na pagtitiwala sa Diyos gaya ng isang bata. Ano-ano ang magagawa ng matatanda upang hadlangan ang mga bata sa paglapit kay Kristo? Narito ang ilan. Huwag bayaan ang inyong hindi makakristong karakter ay maglarawan ng pamali kay Jesus. Yan, ang una. Ang pag-ugali mo ba ay nagbibigay ng maling larawan kay Jesus? Pagka ganun, hindi nga lalapit ang mga bata kay Jesus. Pangalawa, huwag ilayo ang umunting ito mula sa kanya sa pamagitan ng inyong pagiging malamig at malupit. Yan. Susunod, huwag na huwag silang bigyan ng dahilan upang madama na ang langit ay hindi magiging kawili-wiling lugar para sa kanila kung naroon kayo. Grabe, no? At ang isa pa, huwag magsalita ng relihiyon na isang bagay na hindi nauunawaan ng mga bata o kumilos na parang hindi sila inaasahang tanggapin si Kristo sa kanilang kamusmusan. Ito pa, huwag silang bigyan ng maling impresyon na ang relihiyon ni Kristo ay isang relihiyon ng kalungkutan at sa paglapit sa tagapagligtas ay kinakailangang isuko ang lahat ng magbibigay ng kagalakan sa buhay. Yung lahat ng kagalakan na tama at hindi susuko yun sapagkat gusto ng Panginoon na tayo ay masaya, maligaya. Kaya nga, pag sinamarize natin ang lahat ng nabasang ito, ay huwag maging isang katitusuran sa mga bata. Sabi sa Marcos 9:42. At kung ang sino man ay magbigay ng katitusuran sa isa sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Pinasimulan natin ang pag-aaral sa seksyon na ito sa pagpapakita ng kaawa-awang pagtatrato sa mga bata ng matandang lipunan. Bagamat maaring hindi natin ginagawa yan, itong huling bahagi ay maling pagtatrato pa rin sa kanila. Kapag may mga ginagawa tayo, tuwiran o hindi tuwiran, na pamamaraan upang mapigilan sila na mapakay Jesus. Yan ay maling pagtatrato rin sa kanila. Pangalawang paghati, dalawang sakripisyo. At una sa dalawang pagtatalakay ang pinakamabuting pamumuhunan. Marcos 10:17-31. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ba ang mga utos? Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo.
Pumayo ka, ipagbili mo ang lahat at bigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito, at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Ang mayamang kabataang pinuno. Ang paglapit ng lalaki ay nagpapahiwatig ng kanyang katapatan at paggalang kay Jesus. Tumakbo siya, lumuhod sa harapan niya, at itinanong ang pangunahin sa kapalaran ng bawat kaluluwa. Ano ang mga kinakailangan upang magmana ng buhay na walang hanggan? Tumugon si Jesus sa pamagitan ng pagtukoy sa ikalawang tapyas ng Dekalogo. Muli ay nagpakita ang lalaki ng kanyang idealismo sa pagsasabing naingatan niya ang lahat ng mga ito kahit pamula sa kanyang kabataan. Sa apat na ebanghelyo, ang Marcos lamang ang pumansin na minahal ni Jesus ang lalaki. Merong isang bagay na nakakaakit tungkol sa idealismo ng lalaki. Subalit sinubukan ni Jesus ang kanyang katapatan sa paghiling sa kanya na ipagbili ang lahat at sumunod sa kanya. Umalis ang lalaki na lupaypay dahil siya'y may napakalawak na pag-aari. May nagtatanong kung ang utos na ito ay pagbili lahat ay para sa lahat ng alagad ni Kristo. Ano ang iyong sagot? Pakishare sa comment. Nais kong malaman ang iyong pananaw sa bagay na ito. Sa katunayan, hindi talaga niya iningatan ang mga utos. Bakit? Nilabag niya ang una. Inilalagay ang isang bagay sa itaas ng Diyos sa kanyang buhay at ang kanyang yaman ang Diyos-Diyusan niya. So wala yung unahin muna ang Diyos. Di ba yan ang unang bahagi ng 10 utos? Una ang Diyos sa buhay natin. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos at namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao ito'y hindi maaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Ang kahirapan ng kayamanan. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Jesus kung paanong mapang-akit ang yaman at na mas madali para sa isang malaking hayop gaya ng isang kamelyo na lumusot sa napakaliit na butas ng karayom kaysa para sa isang mayaman na pumasok sa langit. Namangha ang mga alagad sa mga salita ni Jesus at nagtaka kung sino ang maaring maligtas. Binigkas ni Jesus ang punchline sa Marcos 10:27. Nahanap ko ang translation sa Tagalog ng punchline ay wala. Parang ito ay remate. Kapag marami ka ng salita, ay yung pangwakas na salita mo ay remate. Yun. At ito ang kanyang sinabi.
sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Tunay na hindi tayo makakarating sa langit sa sarili natin. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos upang maligtas. Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, "Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita. Ang ay hindi makakatanggap ng sandaang ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina, mga anak, at mga bukid na may mga pag-uusig. At sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuli, at ang huli ay mauna. Mga walang hanggang gantimpala. Ngunit bumulala si Pedro na siya at ang kanyang mga kaibigan ay iniwan ng lahat upang sumunod kay Jesus. Sumagot si Jesus na anumang inyong iniwan upang sumunod sa kanya ay baliwala kung ikukumpara sa inyong tatanggapin ngayon. Ngayon, hindi bukas. Ngayon na. Pero merong sa darating na panahon. Yung nawala ay hindi maikukumpara sa tanggapin sa buhay na ito. Higit sa lahat sa darating na panahon. Narito ang punto. Ang kamatayan ni Kristo ang lumulutas sa sala ng tao. At ang biyaya ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay ang nagbibigay ng kapangyarihan sa pagsunod sa kanyang mga utos. Pangalawang pagtatalakay. Maiinom niyo ba ang nasa aking kopa? Marcos 10:32 hanggang 45. Sila'y nasa daang paakyat sa Jerusalem at nauuna sa kanila si Jesus. Sila'y namangha at ang mga sumusunod ay natakot. Muli niyang ibinukod ang 12 at sinimulang isalaysay sa kanila ang mga bagay na mangyayari sa kanya na sinasabi, "Tingnan ninyo, umaahon tayo patungo sa Jerusalem at ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba. Siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay siya sa mga hintil. Siya ay kanilang tutuyain at duduraan. Siya ay hahampasin at papatayin. Pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay." Pangatlong pagbanggit ng kamatayan at muling pagkabuhay. Samantalang papalapit si Jesus sa Jerusalem, inihayag niya ang kanyang mga alagad ang mangyayari roon. Hindi ito isang tagpo na paniniwalaan nila o nais na marinig. Ang pagtitiyak ni Jesus sa balangkas ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay kapansin-pansin. Subalit, kapag ito'y ang ayaw mong marinig, napakadaling balewalain ito. At ito ang parang ginawa ni Santiago at Juan nang lumapit sila kay Jesus na may sariling kahilingan. Lumapit sa kanya si Santiago at Juan sa mga anak ni Zebedeo na nagsasabi sa kanya, "Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Ano ang ibig ninyong gawin ko para sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami
ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa kaliwa sa iyong kalulhatian. Ang kahilingan ni Santiago at Juan. Tama lang na humingi si Jesus ng ilang pang detalye at tumugon sila na nais nilang maupo sa kanyang kanan at kaliwa sa kanyang kalwalhatian. Madaling punahin ang kanilang kahilingan bilang pagiging mayabang sa ranggo. Yung nga namang pag-upo sa kanan at kaliwa mataas na ranggo yun. At itong pag madaling punahin, ito ang dating sa ibang mga alagad, hindi positibo ang kanilang reaksyon siyempre. Ngunit itinalaga ng dalawang lalaking ito ang kanilang sarili sa ministeryo ni Jesus at ang kanilang pagnanasa ay marahil na hindi ganap na likas na makasarili. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iinuman? O mabautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Sumagot sila, kaya namin. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob, subalit ito'y para sa kanila na pinaghandaan ito. Ang tugon ni Jesus. Sinisikap ni Jesus na palalimin ang kanilang pagkaunawa kung ano talaga ang hinihiling nila. Tinanong niya kung mainom nila ang nasa kanyang kopa o mabautismuhan ng kanyang bautismo. Ang kanyang kopa ay magiging ang kopa ng pagdurusa sa Getsemani at sa krus. Iyon ang kahulugan ng kopa. At ang kanyang bautismo ay magiging kanyang kamatayan at libing. Iyon ang hindi nila nalalaman. Ngunit hindi ito nakikita ni Santiago at Juan. Matatas silang tumugon sa kanya na kaya nila. Pagkatapos ay nagpropesiya si Jesus na talagang iinom sila mula sa kanyang kopa at mababautismohan sila ng kanyang bautismo. Si Santiago ang una sa mga alagad na namatay ng kamatayan ng isang martir. Mababasa ito sa Gawa 12:2. Si Juan ang pinakamatagal na nabuhay sa mga alagad at ipinatapon sa Patmos. Apokalipsis 1:9. Ngunit nagpahiwatig si Jesus na ang mga lugar ng kalwalhatian ay itinakda ng Diyos. Nang marinig ito ng 10, nagsimula silang magalit kina Santiago at Juan. Pero ano ba yung galit na yon? Hindi ba kasama rin sila roon sa nagkikipagtalo ng sino ang pinakadakila at 2 beses pang mangyayari yon. Kaya't sila ay tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ay siyang nasusunod sa kanila. Subalit hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sino mang ibig maging dakila sa inyo ay kinakailangang maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais na maging una ay kinakailangang maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pandubos sa marami. Paano tumugon ang ibang alagad sa sagot ni Jesus? Hindi mabuti. Ang katulad na salitang Grego, aganat
hamarteo, magalit, nagngingit-ngit ay ginamit sa talatang 41, gayon din sa talatang 14, tungkol sa galit ni Jesus sa pagpapalayo ng mga bata mula sa kanya. Pagkatapos ay tinawag niya ang grupo upang ibigay ang isa sa pinakamalalim niyang katuruan. Sino mang nais na maging una. Ang mga pinunong hintil ay gumagamit ng kapangyarihan para sa personal na kalamangan. Ngunit sa karya ng Diyos, ang kapangyarihan ay dapat palaging gagamitin upang angatin at pagpalain ang iba. Pinangunahan ni Jesus ang daan bilang hari ng kaharian ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang sariling buhay bilang pantubos. Hindi ang lubos na inaasahang marinig ng kanyang mga tagasunod. Pangatlong paghahati. Nagsasara sa isang pagpapagaling. Marcos 10:46 hanggang 52. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang malagad at ang ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin niyo siya." Tinawag nila ang lalaking bulag at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya." Hanggang sa puntong ito ng Ebanghelyo ni Marcos, sinasabi ni Jesus sa mga tao na may kaunting eksepsyon na manahimik tungkol sa kanyang mga himala at kung sino siya. Sumigaw ang bulag na si Bartimeo kay Jesus. Samantalang papalis si Jesus sa Jericho, isang bulag na lalaki na naglilimos sa tabi ng daan ay marinig na ito'y si Jesus ng Nazaret ay nagpasimulang sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." Bilang katuparan sa tema ng kapahayagan at pagkamalihim ng aklat, kinuha ng marami ang papel ng mga nananawagan para sa katahimikan, samantalang sinisikap nilang patahimikin ang maingay na pulubi. Ngunit hindi napigilan si Bartimeo at lalo pang nilakasan ng sigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Ang kanyang mga salita ay parehong pag-amin ng panampalataya kay Jesus bilang Mesyas at kumpiyansa na mapagagaling niya. Ang titulong anak ni David ng kapanahunan ni Jesus ay may nakaugnay na dalawang konsepto: ang pagpapanumbalik ng isang hari sa trono ng Israel at ang katauhang ito'y magiging manggagamot at nagpapalaya ng demonyo. Pagkahagis ng kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni, ibig kong muling makakita." Ang salitang Rabboni ay hindi malayo sa Rabbi o Rabbi. Pareho ang kahulugan niyan na guro. Bagamat ang Rabboni ay mas personal na pagkakatawag sa isang guro. Ang ibig sabihin niyan ay
minamahal kong guro. So, ibig niya muling makita. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumayo ka, pinagaling ka ng iyong panampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Tumugon si Bartimeo sa tawag ni Jesus. Kapansin-pansin ay tinapon ng bulag na lalaki ang kanyang balabal samantalang lumapit kay Jesus. Ang mga bulag sa kapanahunan ni Jesus nasa ibaba ng lipunan kasama ang mga balo at ulila. Ito'y mga taong nasa mababang antas ng kabuhayan at nasa tunay na panganib. Ang balabal ay seguridad ng lalaki. Ang pag-iwan nito ay nangangahulugan na may panampalataya siyang pagagalingin siya ni Jesus. Hindi bumibigo si Jesus. Tunay, sino mang lumapit sa kanya para sa tulong sa mga ebanghelyo ay palaging tumatanggap nito. Itinanong ni Jesus ang katulad na tanong kina Santiago at Juan sa Marcos 10:36, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Walang pag-atubili na hiningi ng bulag na siya ay makakita, na agad na ibinigay ni Jesus at sumunod ito kay Jesus sa daan. Nakakatiyak din tayo sa ating mga pangangailangan pagka humingi tayo ng may panampalataya, tapat siya, natuto pa rin ang kanyang pangakong ibibigay. Ang leksyon ng mga bookend na pagpapagaling. Ang kwentong ito ang pagsasara ng bahaging pagiging alagad sa Marcos na nagsisilbing bookend kasama ng ibang kwento ng pagpapagaling sa isang bulag sa Marcos 8:22-26. Inilalarawan ang dalawang kwento kung paanong ang pagiging alagad ay tungkol sa pagtingin sa sanlibutan gamit ang mga bagong mata na minsan ay hindi buong linaw sa simula, ngunit palaging sinusundan si Jesus sa daang pinangungunahan niya. Sa anong paraan ka sumisigaw kung minsan ng, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin"? At ano ang nangyari? At ano ang natutunan mo sa karanasang ito? Sa mga nasa matataas na posisyon ng pagtitiwala at may maraming pag-aari, ay maaring parang sobrang isang sakripisyo ang iwan ng lahat upang makasunod kay Kristo. Ngunit ito ang tuntunin ng paugali para sa lahat na nais maging kanyang mga alagad. Walang kulang sa pagsunod ang magiging katanggap-tanggap. Ang pagpapasakop sa sarili ay ang diwa ng mga katuruan ni Kristo. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, dalangin ko na pagkatapos ng leksyon ito, ang kapasyahan mo'y walang mamamagitan sa aking kaluluwa at ang tagapagligtas. Wala nitong mapandayang panaginip ng sanlibutan. Aking tinatalikuran ng lahat ng makasalanang kasiyahan. Akin si Jesus, walang mamamagitan. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagparain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat
Magkita tayo sa susunod na linggo.